of our God and King. Lift up your voice and with us sing. Oh, praise, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou rushing wind that are so strong, ye clouds that sail in heaven along. Oh, praise Him, hallelujah. Thou rising moon in praise rejoice, cheer lights of evening find a voice. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things that create above and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po, mga kapatid. Kumusta na po tayo sa sobrang init na ating nararanasan? Sundin po natin ang payo ng mga eksperto at syempre ang mga manggagamot na sana po magkaroon tayo ng talaan at oras ng paggawa, lalo na po kung tayo ay direktang mabibilad sa matinding init ng araw. Kung tayo po ay nakakaranas ng matinding pagpapawis, pamumutla, mabilis na tibok po ng puso, pagsusuka, pulikat, panghihina, pananamlay, pagkahilo at sakit po ng ulo, advice ko po na tumigil tayo sa ating ginagawa. Tumawag po tayo ng tulong. At kung hindi naman po nagsusuka, uminom po ng maraming tubig at magpahinga po sa malilim na lugar. Kung wala naman pong mahalagang dahilan para lumabas ng bahay, makabubuti po sana na sa loob na lang po tayo lumagi. Ang teksto pong aking pagbabatayan ng aking mensahe ay hango po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 10, mga talatang 44 hanggang 48. At ganito po ang sinasabi.
ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga hentil. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Naway maging pagpapala po ng Diyos sa atin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na mapagmahal at mapagbiyaya, pinapupurihan ka namin sa mga sandaling ito. Kasabay ang aming pasasalamat sa iyong walang maliw na pagmamahal at katapatan sa amin. Salamat po sa kaloob mong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at sa pagkakaloob mo po sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, tulungan po kaming laging mabuhay, matapat at laging nagmamahal sa iyo at sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto pong aking binasa ay kapahayagan po kung paanong ang banal na Espiritu ay dumating kay Cornelius, na isang Romanong hentil, at gayon din sa kanyang mga kasambahay nang marinig nila ang mensahe ni Apostol Pedro. Marami ang nagsasabing ito raw ay ang pagdating din ng Espiritu Santo sa mga hentil. Kapahayagan ng pangako ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ang siyang magiging saksi sa Jerusalem, sa Judea, at sa lahat ng panig ng daigdig. Isang katotohanan na si Apostol Pedro ay naging saksi ni Jesus sa mga hintil na nagpatotoo rin sa pagka-Diyos ni Jesus. Ang bagay na ito ay totohanang gawang Diyos. Hindi po mapapasubalian na ang Diyos rin ang gumawa ng daan kay Pedro at Cornelius sa pamamagitan po ng mga anghel upang sila'y magkatagpo at magkita. Samantalang si Pedro ay bantulot na gawin ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos, gumawa ng paraan ng Diyos upang higit na maunawaan ni Pedro ang gawaing iniatang ng Diyos sa kanya. Bangabat hindi po biro-biro ang layo ng distansyang kinalalagyan nila Cornelius at Pedro sa isa't isa. Si Pedro po ay nasa Joppa, samantalang si Cornelius naman ay nasa Caesarea. 35 milya po ang layo sa pagitan nilang dalawa. Nagawang maglakbay ni Pedro ng napakahabang lakbayin upang marating lamang ang kinalalagyan ni Cornelius. Sinasabing masigit na malayo ang pagitan at kalalagayan ng kanilang yakap sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng madamdaming pamamahayag ni Apostol Pedro tungkol sa Diyos, sa kanyang wagas na pag-ibig, sa kanyang pagmamahal, kalinga, gabay,
pagpapala ng Diyos at ang kanyang pagiging patas, walang kinikilingan po ang Diyos kahit sino ka man. At sa pagiging Diyos niya sa lahat ng tao, dito po naantig ang damdamin ni Cornelius at ng kanyang lahat ng kasambahay at mga kaibigan. So ang pamamahayag po ni Pedro ay inantala ng dumating ng isang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, katulad po ng pangako ng Diyos sa unang Pentecostes. Ipinagkakaloob ko ang aking Espiritu sa inyong lahat na susunod sa akin. Malinaw po na hindi si Pedro ang dahilan ng paniniwala at pagsunod ni Cornelius at ang mga kasama nito kay Jesus, kundi ang banal na Espiritu. Maging si San Lucas po ay nagpahayag ng Espiritu Santo ay dumating na parang isang napakalakas na hangin. Ganito rin ang pangyayaring naranasan ni Cornelius at ang mga kasama niya. Ang mga debotong Hudyo ay tunay na nagulat sa kanilang naranasan ng mga sandaling iyon. Maging ang mga Kristiyanong Hudyo na kasama ni Pedro sa pagtungo sa kinalalagyan ni Cornelius ay labis na namangha sa pagbaba ng Espiritu Santo sa kanilang kinalalagyan. Lalo tigit pa nang nagkaroon ng speaking of tongues o pagsasalita po ng lingwaheng mga mananampalataya lamang ang nakagagawa. Subalit, malinaw na nauunawaan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang bagay na iyon ay lalong nagpatunay at nagpatibay sa presensya at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Napagtanto ng lahat na ang karanasang ito ay pagpapatunay na ang pagpupuri sa Diyos ay isang banal na gawain na dapat ay lumalabas sa bibig ng sinumang sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Makalipas ang bagay na ito na nasaksihan ng marami, ipinag-utos ni Pedro na binyagan na sa pangalan ni Jesus sina Cornelius at ang lahat ng hentil na ipinahayag na ang kanilang marubdog na paniniwala at pagsunod kay Jesus. Ang mga bagong binyagan kasama si Cornelius ay hiniling na lumagi muna si Pedro ng ilang araw sa piling nila bilang pagpapatibay sa prinsipyo ng pakikipagkapwa, pagkakaibigan at pag-ibig sa kapwa sa pagitan ni Jesus at ng mga hentil kay Kristo. Ang ginawang ito ni Pedro, ang pagbibinyag sa mga hentil, ang pagtungo sa tahanan ng mga hindi tuli at pakikikain sa mga ito ay hindi nagustuhan ng ilang kapananampalataya ni Pedro sa Jerusalem. Ngunit ipinagtanggol ni Pedro ang mga ginawa niya at pinatotohanan na ang banal na Espiritu ay dumating na sa mga hentil. Tulad ni Cornelius, ng mga kasamahan niya, at maging sa kanyang sarili. Sinabi niya na ang ginawa ng Espiritu Santo na humantong sa kanyang pagbibinyag sa mga ito ay nagbigay daan upang sila'y magkaroon ng matibay na pagkakaisa at magandang pagsasamahan. Ang bagay na ito ay nakapagpabago ng pagkilala at pag-unawa sa mga kapatid na baguhan sa pananampalatayang kanilang sinisimulang yakapin. Ang pangangatwiran ni Pedro sa aligasyon ng kanyang mga kapananampalataya ay nagpapatunay
na hindi lamang si Cornelius at ang kanyang mga kasama ang nakumberte ng araw na iyon. Maging ang Romanong may pamilya ay lumapit din kay Pedro. Tinanggap si Jesus at nagpabinyag. Kalaunan, ang Espiritu Santo ay pinagbigay loob din sa iba pang mga apostol upang kilalanin at tanggapin din nila ito tulad ng pagtanggap at pagsunod ng mga hintil kay Pedro. Nagkahati-hati man ang samahan ng mga apostol sanhi ng di pagkakaunawaan sa ilang bininyagan ni Pedro, subalit mabilis na kumilos ang Panginoon. Inalis niya ang mga hadlang sa magandang pagsasama ng mga bagong loob ni na Pedro. Nagkaroon ng mga ito ng higit na pagkakaunawaan, pagbibigayan, at pagtutulungan. Lagi po nating pakatandaan, mga magulang ko't kapatid, na walang sino man at ano pa mang bagay ang maaaring humadlang sa gawain ng banal na Espiritu. Ang aklat ng mga gawa, kabanatang 10, ay nagpapahayag at nagpapaalaala ng tungkol sa gawang pagmimisyon na nilikha ng Santong Espiritu sa lahat ng kanyang tagasunod. Niloob ng Espiritong Banal na si Pedro ay makalampas sa hadlang ng mahabang pagitan nila ni Cornelius nang maglakbay siya upang puntahan si Cornelius at ang mga kasama nito. Dala ang ebanghelyo ng Diyos na ipinaririnig sa nagkakatipong hentil at kasama na nga po doon si Cornelius at ang kanyang mga kasambahay. Tayo man, mga kapatid, ay binigyan ng Panginoon ng tungkulin ihayag ang kanyang salita saan man po tayo madako, na may mga taong sa atin ay makikinig at inaasahan niyang gagawin natin ang paghahayag at may dedikasyon. Isang patotoo, pagpapatunay at pagpapatibay ng ating yakap sa pananampalataya na masigla po nating ibinabahagi sa iba. Kahit saan tayo madako, walang hindi maaaring magnais na makilala si Jesus. Kung tayo ay tunay na magiging saksi niya, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Bibigyan niya tayo ng espiritual na kapangyarihan upang makapagtotoo at ibahagi ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos sa bawat tao. Sa Panginoon ang lahat ng papuri. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkakaloob po namin sa iyo ang espiritual na kapangyarihan upang kami makapamuhay at makapagpatotoo dahil sa iyong pag-ibig. Tulungan mo po kaming makapag-akay, Panginoon, ng mga kaluluwa at mailapit namin sila sa iyo na ikaw at ikaw lamang ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito po ang aming dalangin. Amen. Magandang umaga po.